Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hinatid niya si Leo sa villa at inakyat ito sa kwarto. Napapailing na lamang siya. Sumobra naman ang pag-inom nito, kaya't heto't pagiwang-giwang itong lumalakad. Nahirapan tuloy siyang tulungan itong makaakyat sa itaas. Nang sumampa ito sa kama, ay hindi na ito gumalaw pa at nakapikit ang mga mata nito at humihilik na. Buwisit ka talaga, Leo, oh. Hanggang dito ba naman ay gagawin mo akong yaya mo? Inis niyang bulyaw sa lalaki. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, ay nagawa niyang palitan ang damit ng asawa at kumuha ng bempo at nilinis ang katawan nito. Kahit na kasi ay sumuka ito sa ibaba habang naglalakad sila papunta sa villa. Aalis na sana siya sa tabi nito nang bigla siya nitong hawakan sa braso. "Thanks for taking care of me, Isabel." Tanging sambit nito at muli na itong natulog. Ganito siya kapag minsan ay umuwi itong lasing. Alam na niya kung ano ang gagawin para guminhawa ang pakiramdam nito. Bigla siyang tumayo nang makaamoy ulit ng amoy alak. Para siya ang nahihilo. Kaya mabilis siyang pumasok sa banyo at sumuka. Lahat na yata ng kinain niya kanina ay lumabas na. She hated the smell of wine dahil masyadong matapang ito sa pang-amoy niya. Naghilamos na rin ulit siya at naisipan na sa couch ng kwarto na lamang siya matutulog dahil si Leo na ang nauna sa trono niya. Kakahiga pa lamang niyang marinig niya ang pagtunog ng ringtone ng cellphone nito. Akala niya ay sa kanya ngunit kay Leo pala. Muli siyang tumayo at kinuha ang cellphone sa bulsa ni Leo. "Mahal, calling," ang nabasa niya sa screen. Napangisi siya sabay pindot sa green phone icon ng sipi nito. "Mahal, kumusta ka na? Kailan ka uuwi, mahal? Miss ka na namin ni baby." Boses ni Laila ang narinig niya sa kabilang linya. Sino pa nga ba ang ina-expect niya? "Hello, natutulog na kasi si Leo. Ipagpabukas mo na lang ang mensahe mo, ha? Masyado na siyang pagod para pakinggan ka pa. Good night and sweet dreams, Laila." Seryosong wika niya ngunit sa kaibuturan niya ay nagdidiwang siya. Baka hindi nga ito matutulog hanggang sa umaga dahil sa overthinking. Pagkatapos niyang sabihin iyon kanina ay ibinaba na niya ang sipi ni Leo. Magdusa ka rin," sigaw niya sa kanyang isipan. Humiga na siya ulit at bigla tuloy nawala ang masamang pakiramdam niya kanina nang makaamoy ng mabahong alak. "Love, Isabel, don't leave me please. Isabel, wait." Hating gabi na nang maalimpungatan siya. Malinaw na mga salitang iyon ni Leo. Napaupo siya at muli itong tiningnan, ngunit tulog na tulog pa rin ito. Siya ba ang nananaginip? Pero parang narinig talaga niya ang boses na tumatawag sa kanya. "Love, patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita." Nakumpirma nga niyang si Leo pala ang nagsasalita. Tulog na tulog ito. Positive nga, nananaginip ito. Tama nga ang mga sabi-sabi. Dati na ang mga panaginip raw ng isang tao ay puro kabaliktaran sa totoong buhay. Nananaginip si Leo. Nagmamakaawang wag niya itong iwanan. Sana managinip rin siya, yung tipong masaya siya. Hindi nasasaktan katulad ng nararamdaman niya ngayon. Bigla ulit siyang napatayo at tumakbo patungo sa CR. Bigla na ulit siyang napasuka. May kinain ba siya kanina? Hindi naging mabuti sa tiyan niya. Seafoods lang naman ang hapunan nila. Muli siyang nag-toothbrush, saka bumalik ulit sa kanyang higaan. 9:00 ng umaga nang magising siya. Sumilip siya sa kama at nakita niya si Leo na natutulog pa rin. Nagtataka siya dahil early person naman si Leo. Maaga itong gumigising kahit napuyat ito. Tumayo siya at lumapit rito. Dinampi niya ang noo nito at natigilan na mapagtantong mainit ang noo nito. May sakit ito. "Leo, gising. Mataas ang lagnat mo. Okay ka lang ba?" Mahina niyang tapik sa pisngi nito
upang tuluyan na itong magising. Ha? Isabel? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Wika nito sa kanya. Sige, bababa na muna ako. I asked for some foods and medicine. Wika niya rito bago bumaba. Mabuti na lamang at may soup sa mesa at nakahingi siya ng gamot kay Karen. Sinabi niya sa mga ito na hindi na muna sila makakasama sa pamamasyal sa araw na ito dahil masama ang pakiramdam ni Leo. Labag man sa loob niya ang pag-aalaga rito. Sino pa nga ba ang gagawa sa sandaling ito? Ano na lamang ang sasabi ng pamilya nito kung hindi niya aalagaan ang asawa niya? Inilapag niya ang pagkain ni Leo sa mesa na nasa tabi ng kama. Inilagay na rin niya sa tabi ang gamot at tubig. Inumin mo na yan, Leo, para may lakas ka na ulit. Malapit na tayong umuwi. Kailangan mong mag-ipon ng lakas. May hinang sambit niya nang maalala ang kapilyahang ginawa niya kagabi sa kirida nito. Salamat, Isabel, ha? Wika nito. Hindi mo na kailangan magpasalamat pa. Ginagawa ko lamang ang dapat gawin ng isang asawa, katulad ng sabi mo. Mapait niyang tugon sa lalaki. Nagsimula na itong kumain at walang pasabing tumakbo na naman siya papasok sa CR at muli na namang nagsuka. Hindi pa nga siya nakakakain ay panay pa ang suka niya na puro laway lang naman. There is really something, lalo na kung ano man ang kinain niya. Parang namumutla ka ata, tanong ni Leo sa kanya. Okay ka lang ba? Did you just vomit? Tumango naman siya. Kagabi pa masama ang pakiramdam ko. May nakain siguro ako that upset my stomach. Mawawala rin ito. Daing pa niya. Kumain ka na ba? Umiling naman siya sa lalaki. Wala siyang ganang kumain. Pakiramdam niya ay lalabas rin ang anumang kakainin niya. You should eat, Isabel. Look, pumapayat ka oh. Uwi ka naman ito. Wala kang pakialam. Could you just stop talking to me? If you really care about me, Leo. Tumahimik ka, okay? Sambit niya rito. Nakakainis itong pakinggan. Parang concern ito nagawa nga siyang lokohin at saktan. Natahimik lamang ito nang marinig ang sinabi niya. Maybe he realized that she is right. Tapos ka na ba? Dadalhin ko na sa baba ang mga pinagkainan mo. May bimpo sa CR, maghilamos ka na lang muna. Utos niya rito. Kahit naiinis siya, ay isinantabi na muna niya ang pakiramdam niya. Isabel? Muli nitong tawag sa kanya. Tumayo naman siya at tumigil sa paglalakad. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa pag-aalaga mo sa akin since last night. Muling saad nito. Never mind. Ngayon ka pa ba mamumroblema riyan, Leo? 3 years nga kitang pinagsilbihan. Ngayon mo lang ba naisip na mag-thank you? Iyon ang totoo. Mas pinili niyang magpakaasawa at gampanan lahat ng pangangailangan nito at ang pag-aalaga na galing sa isang asawa. Ngunit mga sakripisyong hindi nakita at pinahalagahan nito. Bumaba na siya at kumain na rin kahit kaunti lamang. Din umakyat ulit siya at naligot nagbihis. Samantalang muling natulog si Leo. 2 araw na lang ang stay nila sa isla. Pagkatapos nito, hindi na niya ina-expect pa na magiging bahagi pa siya ng mga Del Carmen. Sana ay hindi na muling mag-cross pa ang landas nila pagkatapos ng pagpapanggap nila ni Leo. Ngayon pa naman ay makaka-move on na siya. Umiiyak si Laila habang nakaupo sa couch ng kondominium. Wala na isa sa 2 naninilbihan sa kanya ang sumubok na lapitan siya. Hinawakan niya ang tiyan niya. Malapit na ring mag2 buwan ang tiyan niya. Panay ang paglilihi niya, kaya kung ano-ano ang ipinagbibili niya sa mga katulong. Malalaki na ang kanyang eyebag sa kakaisip kay Leo at sa asawa nito. Ma'am, inumin niyo na po ang vitamins niyo. Wika ng isang kasambahay na kinuha ni Leo para sa kanya. Kinuha niya ang vitamins at itinapon iyon. Ma'am, magagalit po si senyorito kapag hindi niyo po ininom yung vitamins niyo. Nag-aalalang wika nito. Wala akong pakialam. Kailangan ko si Leo. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Humahagulhol na si Laila sa tindi na pag-alala kay Leo. Paano kung magkabalikan silang muli? Paano na ako at ang anak namin? Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Kung mahal po talaga kayo ni senyorito, uuwi at uuwi pa rin siya sa inyo. Uwi ka naman ito.
Nasa di kalayuan naman ang isa pang katulong na tagagawa ng trabaho sa loob ng kondo. Kinuha niya ang cellphone niya. Hindi niya makontak si Leo, kaya binuksan niya ang social media accounts niya at nag-message siya rito. Naibato niya ang kanyang cellphone na makita ang larawang ipinadala ni Leo sa accounts niya. Ang asawa nito na napakaganda at napaka-sexy, na nakatupis lamang habang nakasakay sa isang kayak. Mas humagulhol siya ng malakas. Insecure siya sobra sa kagandahan ni Isabel. Ang pananamit nito na kahit anong isuot ay bagay pa rin at mukhang sopistikada. Ano na kaya ang nangyayari ngayon kay Leo at sa asawa nito? May nangyari kaya sa dalawa? Mababaliw siya sa sobra sa kakaisip. Isang malakas na sigaw ang nagawa niya. "Tulungan mo ako, Manang!" Hiyaw niya sabay hawak sa tiyan niya nang biglang kumirot sandali iyon. "Mom, Dad, I'm sorry, but I have to go back to Manila as soon as possible. Something urgent came. I really need to tear into it." Wika ni Leo sa mga magulang nito. "Is it about business, Leo? I can always send someone to patch things up. If it's things about the company." Wika naman ang papa nito. "No, Dad, it's something else." Tanging sambit ni Leo sa papa nito. "Ano ba yun, Leo? Wala naman sigurong rason para hindi mo sabihin sa amin, hindi ba? Kung talagang urgent yan at important, tulad ng sinasabi mo, ano ba yun?" Tanong ulit ni Papa El kay Leo. Natigilan naman si Leo. Alam nitong hindi ito lulubayan ng ama. "Mom, Dad, I think you have to know the truth. Mag-iisang buwan na kaming hindi nagsasama ni Isabel. We're already separated as soon as our divorce papers will already come out." Balakas ang loob na sambit ni Leo sa mga magulang. Nakita niya ang labis na pagkagulat ng mga kapatid nito, lalo na sa mukha ng mama nito na si Anita. Samantalang batid nila ang mabigat na paghinga ng ama nang marinig ang sinabi ni Leo. "Is it true, Isabel?" Tanong ni Lucas sa kanya. Mahina siyang tumango. "Yes, Papa El. Totoo po ang sinabi ni Leo sa inyo." Sagot niya. She wanted to show them that she is strong enough to tell them the truth. "Ako po ang may kasalanan, Dad. Nagkaroon ako ng ibang babae. Pumayag naman po si Isabel na makipaghiwalay na sa akin. Buntis po si Laila at ngayon ay naka-admit siya sa hospital. Ma'am, Dad, nasa panganib po ang buhay ng anak ko ngayon. Ang buhay na magiging apo ninyo. Ang tagapagmana ko." Wika ni Leo sa ama. "Estupido! Wala akong apo na bastardo, Leo. Kung gusto mong puntahan niyang anak mo sa labas at ang babae mo, lumayas ka sa harapan ko." Wika ni Papa El na walang pasidhan ang galit sa mukha nito. Nakita niyang umakyat sa kwarto si Leo. Sumunod siya sa likuran nito. At nang makapasok siya sa kwarto ay bigla niya itong binulyawan. "Sana naman inisip mo muna ang nararamdaman ng mga magulang mo at ng mga kapatid mo, Leo." Wika niya sa lalaki habang nag-iimpake ito ng mga gamit. "Kasalanan mo ito, Isabel. Sinabi sa akin ni Laila na sinagot mo ang telepono at sinabing magkasama tayo noong gabing yon. At pinasa mo pa sa kanyang accounts ang pictures that I took." Galit na sigaw ni Leo sa kanya. "Kasalanan ko pa ngayon na nasa ospital yung kirida mo? Totoo nga namang magkasama tayo, hindi ba? Hindi ako nagsisinungaling sa lagay na yon. And those pictures, ha? Pinadala ko lang yun sa kanya para ipaalala na dapat niya akong pantayan sa lahat ng bagay. Kasalanan ko ba na mahina ang loob niya?" Galit na wika niya rito. "Isabel, kapag may nangyaring masama sa anak ko, kasalanan mo. Hindi mo ba naisip na buntis si Laila?" Galit na wika nito. "Bakit? Kayo ba iniisip niyo ba kung anong nararamdaman ko? Ikaw ba? Inisip mo ba ang kalagayan ko nung pinili mo akong saktan?" Balik niyang tanong sa lalaki. Natigilan ito at patuloy lamang sa pag-iimpake ng mga gamit nito. Bumaba siya at pinuntahan muli ang mga biyanan niya na nakaupo lamang sa sofa at naghihintay sa kanya. "Ma'am, Papa El, patawarin niyo po kami ni Leo. Siguro po pagkatapos ng lahat ay kailangan din talaga naming maghiwalay. If you are thinking about me, I'm okay. Tanggap ko na po ang lahat. Wala na po akong dapat panghabulin kay Leo dahil mas pinili ni Leo ang babae niya. Nasasaktan po ako.
Tama yun, pero unti-unti na po akong tumatayo sa sarili kong mga paa. Nawala si Leo sa tabi ko. Pagpapaliwanag niya. Masasama ang pakiramdam ng mga magulang ni Leo kapag mas gagatungan pa niya ang galit nito kay Leo. Mahal niya ang mga ito at ayaw niyang mas pabigatin pa ang sama ng loob ng mga ito. Isabel anak, bakit ganyan ka magsalita? Hahayaan mo na lang ba na maghiwalay kayo ni Leo? Hindi mo ba siya ipaglalaban? Tanong naman ni Senyora Anita. Ma'am, kung nakita niyo lang kung paano piliin ni Leo ang babae niya kaysa sa akin, maaaring hindi ganyan ang maipapayo niyo sa akin. Again, I tried many times but every time I try, mas nasasaktan lamang ako. Hindi ako magbubuntis. Hindi ko siya mabibigyan ng anak kahit na kailan. Ayaw kong mabuhay na kasama siya na may guilt na palaging dala-dala. I witnessed his excitement nang malaman niya magkakaanak na sila ni Laila. Bagay na hindi ko nakita sa kanya noon. Mahaba niyang wika sa dalawa. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon, Anita. Alisin ang kumpanya sa pamamahala ni Leo. Wika naman ni Lucas sa asawa. Lucas, huwag mo namang gawin yan sa anak natin. Alam mo kung paano nagsakripisyo si Leo para sa kumpanyang ipinagkatiwala natin sa kanya. Pigil ni Anita sa asawa. Dad, huwag niyo pong gawin yan kay kuya. Please. Nakita niyang lumapit si Karen sa ama at niyakap ito. Nakikinig lamang pala ang babae sa usapan nila kanina pa. My decision is final. I don't want to tolerate his mistake. Hinarap niya si Isabel sa altar pero duwag siya. Hindi niya tinupad ang mga pangako niya. Kahit sa gagawin ko na lang ito, kay Leo ay maipaghihiganti kita, Isabel. Masyado kang mabait. Nasaktan ka na nga, pinagtatakpan mo pa rin siya. Do you still love our son, Isabel? Tanong naman ito. Papa El, mahal na mahal ko siya. Kaya willing po akong pakawalan siya. Kahit na ako ang masaktan, intindihin niyo rin po ako. Gusto ko rin pong mag-move on. Wika niya sabay yakap sa mga ito. Napakabuti ng mga Del Carmen sa kanya at napamahal na rin siya sa mga ito. Kaya napakasakit ang tagpong ito para sa kanya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Sheena. Sinabing kansilahin na nila ang napag-usapan nila. Sinabi rin ng abogada na ibinigay na rin ito ang kaso sa ibang attorney. Pagkatapos ay tinawagan niya si Sheena. Sinabing kansilahin na nila ang napag-usapan nila. Sinabi rin ng abogada na ibinigay na rin ito ang kaso sa ibang attorney. Kaya inaasahan nilang mapapadali ang proseso. Ngayon pang nasa peligro na naman ang buhay na magiging tagapagmana kuno na dinadala ni Laila, ay mas ipipressure nito si Leo na gawing legal ang separation nila. 2 araw na ang nakalipas, bumalik na siya sa cafeteria. Marami siyang pending na inventories, kaya masyado siyang naging busy. Ma'am, si Sir Leo po, hinahanap po kayo. Tumayo siya at lumabas na sa office niya. Nakita niya si Leo na may kasamang may katandaan ng lalaki sa loob ng shop. Nakaupo ang dalawa at nang makita siya na papalapit sa mga ito, ay binuksan ng lalaki ang attache case nito at ipinakita sa kanya ang mga papeles. Yan ang mga papeles ng kanilang annulment pagkatapos ay susundan ng divorce. Umupo siya sa harapan ng dalawa. Pirmado ko na yan, Isabel. Tanging sambit ni Leo sa kanya. Tumayo naman siya. Nakuha na niya ang ibig sabihin ni Leo. She signed it right away. And after signing, ipinatong niya ang wedding ring nila sa ibabaw ng mga papeles. Salamat sa mga alaala, Leo. Yung 3 taon with you are the best moments of my life. You taught me everything. You taught me how to appreciate life. Thanks and goodbye to you. Hangad ko ang kaligayahan mo, Leo. Aaminin ko sa'yo that signing these papers hits me once more. Bumalik ang lahat ng sakit. Para lang ito yung araw na pinili mo siya sa harapan ko. Pero, now that papers is signed, hinihiling ko sa'yo na sana huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit na kailan. Mahabang salaysay niya sa lalaki. Sobrang sakit na naman sa dibdib niya. Sana naman masaya ka ni Isabel dahil binawi na ni Dad ang company niya sa akin. He punished me by taking all over the companies he entrusted.
He freeze all my accounts. Mabuti na lamang ay may personal savings pa ako para makapagsimula ulit ng bagong buhay. Alam kong ginawa niya iyon dahil sa'yo. May nagbabadyang galit sa boses nito habang sinasabi iyon sa kanya. That's none of my business anymore, Mr. Del Carmen. At lalong wala na akong pakialam kung sa kangkungan ka man pulutin kasama ng kirida mo. Excuse me. Tumayo siya at nagpaalam na sa dalawa. Nang pumasok siya sa loob ng office, everything finally sink in. She's single now and after 6 months or mas maaga pa, ay matatanggap na niya ang notice mula sa Supreme Court and she'll be back again as Isabela Ignacio, the betrayed wife of Leo Del Carmen. Umiyak siya ng umiyak. Iyon na ang huling luhang gusto niyang ibuhos para sa kanya. Nangako siyang hindi na iiyak pagkatapos nito. Trauma pa rin sa kanya ang paghihiwalay nila. Deep within, she is crumbled down. Malapit na niyang maubos ang tissue paper sa kakaiyak at sana lang na ilabas na niya ang lahat ng mga luhang para sa asawa niya. Bakit ang hirap pa rin? Akala talaga niya ay okay na siya at matatag at matapang na. Pero ngayon ay back to zero na naman siya. Ganito ba ang hiwalayan? Minsan ay okay nang mag-isa pero minsan, kapag maaalala mo yung taong yun, ay bigla na lang babalik ang sakit.